Double clutch na iiwan ang depensa ng kalaban tapos nagagawang maipasok ang layup. Ito ang nagagawa ng isang Ren sa bando. Lumalakas pa ang team ng Anyang habang tumatagal. Nagiging mas pulido pa ang galawan ng mga players dahil sa nagiging solid pa ang kanilang chemistry. Mabilis na galawan at pasahan ng bola na ko-complement ng mga players ng Anyang ang galawan ng bawat isa. Nagpapakita ng in-rhythm na connection ng mga players kaya naman suwabe ang pag-atake sa basket. Nakita nila ang isang Abando na ang galaw ay papunta sa kanyang strong side kaya naman bigay ang bola pasa kay Abando at halos wala na ngang nagawa ang depensa ng kalaban sa play na ito. Dahil nga sa athletic na 6'2 na manlalaro itong si Ren sa bando ay sa kanya na ang rebound tapos nagawa pa niyang umangat para sa pa-fade away na tira. Parehong eksena, offensive rebound na naman tapos putback. Rebound na nga na-convert pa ng isang Ren sa bando sa puntos. Kung sa pag-atake sa shaded area ang usapan, hindi magpapahuli ang isang Ren sa bando, nagagawang maisahan ang depensa ng kanilang kalaban. Malakas ang pag-atake, merong contact, foul pa nga sana ito pero walang tawag ang referee. Buti na lang Abando mabilis ang reflexes na tip in na naman ang bola papasok sa ring. Mas magtitiwala pa ngayon ang team ng Anyang sa laro ng isang Ren sa bando dahil isa siyang magaling na role player ng kanilang team. Positive impact ang kanyang naibibigay sa opensa at depensa, maging sa pagkuha ng rebound ay nakakatulong ang isang Ren sa bando. Solid ang pasahan nila dito, long pass sa international import tapos yung import naman nakita na maganda ang pwesto ng isang Ren sa bando, malapit-lapit sa basket, isang extra pass, Abando umangat ng pagkataas. Pasok yan para dito kay Lakay. Meron talagang bilis at spring ang paa ni Abando, biglang tatakbo, nagugulat na lamang ang depensa, nakalipad na ang isang Ren sa bando para sa isang layup. Nagiging unstoppable ang isang Ren sa bando sa sistema ng Anyang at magaling ang kanilang coach sa paggamit dito kay Abando. Hindi niya sinasayang ang kalakasan ng isang Ren sa bando, alam niya kung paano gagana ang laro ni Abando. Meron nga ring quick release ang isang Ren sa bando sa isang iglap, nakabitaw na ito ng tira. X-factor yung liksi ni Lakay na kanyang nagagamit sa opensa maging sa depensa. Kapag nakita rin ni Ren sa bando na merong open lane, aatake ito sa basket tapos ang resulta manunood na lamang ang depensa ng kalaban sa swabe niyang layup. Nagiging problema na ng mga teams dito sa KPL ang team ng Anyang dahil isa sila sa malakas na kalaban at kailangan talaga na paghandaan nila dahil kung walang adjustment ang mga teams at hindi sila nakagawa ng solusyon, asahan natin na magtutuloy-tuloy ang magandang laro ng Anyang sa regular season ng KBL. Nakakatulong ang isang Ren sa bando sa sistema ng Anyang at nagagawa nilang manalo sa karamihan ng kanilang mga laro. Napatunayan na rin ni Abando sa kanyang sunod-sunod na mga laro na nagkamali ang expectation ng isang Korean page at isang scout ng KBL na nagsasabi na degraded na raw ang laro ng isang Ren sa bando, pero nauna na natin na sinabi kahit na noong hindi pa naglalaro si Abando sa Anyang at papunta pa lamang siya sa South Korea na nasa kanyang prime age si Abando, ito ang hindi kinonsidera ng mga basketball scouts na nagbigay ng negatibong komento dito kay Lakay. Kaya naman maganda ang laro ni Abando, merong lakas at bilis at kahit sa height niya na 6'2 lamang, pinapalagan ang mga mas malalaking kalaban lalong-lalo na sa depensa at yung pag-atake nga rin ng isang Ren sa bando sa shaded area. Nagagawa niya ito dahil sa kanyang athletic na katangian. Ganda ng galawan ni Abando dito, fake sa right side, kumagat naman ang depensa tapos angat sa kanyang left side, may help defense pero maganda ang floater ng isang Ren sa bando, pasok ang bola sa ring. Magandang panoorin ang galawan ng isang Ren sa bando, merong bilis, diskarte at nahihirapan talaga na mapigilan sila Lakay kapag siya na ang umaatake. Nagiging unstoppable ang kanyang opensa lalong-lalo na kapag maganda ang kondisyon ng isang Ren sa bando. Nagugustuhan nga rin ng mga KBL fans ang laro ni Abando at dahil sa sunod-sunod nilang panalo ay mas nakukuha ng Anyang ang atensyon ng mga KBL fans at nakatutok rin ang mga Pinoy basketball fans dito kay Ren sa bando. Marami pa rin tayong nababasa na Ren sa bando sa gilas sa mga komento at sa first window nga ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay walang Abando, pero tignan natin sa mga susunod pang window baka magkaroon na ng bakanting spot para dito kay Lakay. Sayang nga lang dahil kabilang nga sana si Abando sa Southeast Asian Games gilas lineup. Yun nga lang hindi siya papayagan ng Anyang dahil na rin sa hindi kasali ang South Korea sa Southeast Asian Games at may laro ang Anyang sa kasagsagan ng Southeast Asian Games, kaya naman malabo talaga na makapaglaro ang isang Ren sa bando para sa gilas team sa event na ito. Contender ngayon ang team ng Anyang, kitang-kita na ang lakas ng kanilang team, maganda ang inaangat ng Anyang sa standings at malaki-laki ang posibilidad na mapalaki pa nila ang agwat ng kanilang panalo sa standings para masigurado na nila ang spot sa playoffs dahil mas mahirap talaga ang nagkahabol kapag papatapos na ang regular season. Mas nagiging desperado rin
ang mga teams na manalo, lalong-lalo na kung isa o dalawang panalo lamang ang kailangan nilang panalo para makalusot sa playoffs.